May grupo ngayon ng mga chef, entrepreneur at researcher na naglilibot sa buong Pilipinas. Ang kanilang misyon, saliksikin, buhayin at palaganapin muli ang mga putahing Pilipino na nanganganib ng malimutan para matikmang muli ng mga susunod pang henerasyon. Ang mga general na ito may nilulutong revolusyon. Ang kanilang sandata, mga sandok, tinidor at kutsara. Layunin nilang saliksikin at lutuin para maisalba ang heritage dishes nating mga Pilipino. Sila ang mga tinaguriang culinary generals. Sa Pilipinas, 30 pa lang daw ang kabilang sa kanilang grupo na pinamumunuan ni Chef Chris Karangian, ang maestro kusinero general ng Cavite. Hindi raw kailangang maging chef o mahusay sa pagluluto para mapabilang sa kanilang samahan. Basta may advokasya na mapanatiling buhay ang kulinaryang Pinoy, pwedeng maging culinary general. Para maging miyembro ka ng Culinary General, kailangan merong isang miyembro na mag-imbita sa'yo. Ibig sabihin, kapag nakita ng miyembro na to na meron kang kapasidad at meron kang magandang pag-uugali para mapangunahan yung isang pag-aaral ng isang kulinarya or ng isang lutuin nang walang halong negosyo. Ang titulo rin daw ng bawat culinary general nakadepende sa kanyang specialization at nasasakupang lugar. Katulad na lang ng isa nilang miyembro na si Leia dahil may-ari ito ng panaderya at nagtuturo rin tungkol sa mga tradisyonal na tinapay ng mga Pinoy. Si Leia tinawag na Maestra Panadera General ng Dasmariñas, Cavite. Para mapanatiling buhay ang pagkaing Pinoy, ang mga culinary general nagpupulong kada buwan upang magbahagi ng kanilang mga bagong nadiskubring pagkaing Pinoy. Isa sa mga natutunan ni Maestro Kusinero General Chris, ang warik-warik na nagmula sa probinsya ng Abra. Para itong sisig ang mga lamang loob na gamit mula sa itim na baboy. Tuwing meron daw ikakasal sa Abra, kailangan nilang mag-alaga ng itim na baboy. At ilang araw bago ang kasal, binubuksan nilang tiyan nito para matignan ang laman loob. Para makita nila kung ano yung sinasabi ng mga anito nila, ng mga Diyos nila doon sa magiging kahinatnan ng mga desisyon nila sa buhay. Gamit ang torch, susunugin ang pinakuluang liempo, hiniwa. Hinaluan ng suka, bawang at sibuyas, luya. Susunod, maglalagay tayo ng kalamansi. Ang huli, maglalagay tayo ng mayonnaise. Pero kadalasan, ang nilalagay nila utak ng baboy. Hindi naman sa mga maalat, tamang-tama lang, timpla. Lasa mo yung sibuyas, saka yung konting anghang. Sa probinsya naman ng Quezon, may isang napakatamis na ritual na nasaliksik si Maestro Kusinero General, Chef Marvin Aritranco. Para raw malaman kung match ang magkasintahan, gagawa sila ng minukmok, kakanin na gawa sa saging o kamote. Kaya siya tinawag na minukmok kasi yung mukmok magkatunog sila dun sa pagpukpok ng lusong dun sa saging. Saging o kamote ang pangunahing sangkap sa paggawa ng minukmok. Ang babae ang may hawak ng malaking kutsara na gawa sa kahoy. Ang binata naman may hawak na lusong o yung malaking kahoy na ginagamit pandurog. Dapat daw tama ang timing ng pagdurog ng saging o kamote. Una munang pinakuluan ang hilaw na saging na saba. Ang lalaki ang siyang didikdik nito. Ang babae naman ang siyang unti-unting magdadagdag ng asukal, ginayat na laman ng buko, butter o margarine, peanut butter at kondensada. Ang minukmok, ilalagay sa dahon ng saging. Dadagdagan uli ng butter.
ang unang titikim, kailangan daw mga magulang ng magkasintahan. Parang cassava cake yung texture niya, pero yung difference nung merong peanuts and coconuts, fresh coconuts, super sarap siya. I'm enjoying it. Paniniwala nila, kapag sobrang tamis ang minokmok, ibig sabihin, in love daw talaga ang babae sa kanyang kasintahan. Kapag naman may mga buo-buo ang minokmok, hindi raw gusto ng lalaki ang ipakakasal sa kanya. Kapag wala naman itong katamis-tamis, ibig sabihin, hindi nila gusto ang isa't isa. At kapag nabali ang kutsara habang hinahalo ang minokmok, hindi raw talaga sila para sa isa't isa. Patunay raw ang mga magulang ni Maestro Kusinero General Chef Marvin sa tradisyon ng minokmok. Katunayan, nung ipakilala nga raw ng kanyang ina ang kanyang nobyo noon sa kanilang pamilya na siyang ama ni Marvin ngayon, agad daw silang pinagawa ng minokmok. So ang ginawa nila, umuwi sila dito sa Quezon, tapos ginawa nila yung ritual ng panliligaw. Nagmumukmukan sila, ang naging turnout, matamis daw yung minokmok. Ang isa pang pagkain na gustong ipakilala ni Chef Marvin, ang Doña Aurora, ipinangalan sa dating First Lady ni Pangulong Manuel L. Quezon na si Aurora Quezon. Tuwing bibisita raw kasi ang dating unang ginang sa probinsya ng Quezon, ito ang kanyang paborito. Sa paghahanda nito, naglaga ng itlog. Tinanggal ang pula, papalamanan ito ng ginisang bawang at sibuyas, baboy at ibang pampalasa katulad ng pasas at green peas. At ilagay na yung ating egg yolk. Papalaman na po natin yung ginisa nating karne. Ipirito natin ang ating mga itlog hanggang maging golden brown. Sarap po. Malambot, nakakaganang kumain. Ang gusto naman daw ipakilalang pagkain ng Culinary General ng Tanza, Cavite, ang Pansit Estasyon. Para itong palabok, pero ang pangunahing sangkap, toge. Marami raw kasing tinitindang toge nung araw. At para hindi masayang, isinahog na lang nila ito sa pansit. Pag mainit na po ang ating kawali, una po nating ilalagay ang mantika. Sunod po natin ilalagay ang bawang, sibuyas, aswete, ground pork. Luto na po ang ating sauce at ilalagay na po natin ang pansit. Para matikman ang ilan sa mga authentic na lasa ng Pansit Estasyon, idinemo ni Nanay Nercelita na dating nagbebenta nito ang pagluluto niya ng Pansit Estasyon. Kaya po tinawag na Pansit Estasyon kasi po estasyon po yun ng tren. Marami po nagkindero ng pansit. Ako po yung nagkutaw ng arena. Lalagay po natin sa sauce para po ito yung lumapot. Lalagyan natin ng sauce. Chicharon. Pinapa. Bawang na prito. Lalagyan natin ng kaunting patis. Amyas. Itlog. Ito po ang ating Pansit Estasyon ng Tanza, Cavite. Lasang-lasa ko yung tinapa. Papaasim sa kanya yung kamyas. So, iba yung flavor. Then yung pinaka-noodles niya, talagang the best talaga. Ang pagkaing Pilipino, sagana at mayaman sa kasaysayan. Pero kailangan itong ipaglaban para matikman ng mga susunod na henerasyon. Kaya, sugod!